anyway, kailangan pa rin talaga ng prayer. So, yun po, 7 to 10. So, alis po siya ng 4 o'clock ng hapon, and then darating po siya 11:30. And then, paling motor drive po yun. At nakakatakot po yung, yung pagpunta rin niya doon at by the grace of God, talagang siya po ay matapang na yung loob. No? Dati po, hindi siya makasabay, makaflow sa mga motorbikes. Pero ngayon pa talaga siya, pag inarunod niya, sabi ko, parang naging kasero ka na, ha? So, mag-ingat pa rin kasi wala siyang lisensya. Bakit ang Pilipinas sa iyo wala lisensya? Anyway po, wala po ng Pilipino wala lisensya doon. So, kaya siya po ay okay lang. Talagang si Lord naman po ang kanyang captain. So, siya po talagang lagi ko yung inaano, at alam niyo po ba na simula po ng mag-Bible school, nakaka-6 subjects na po. So, parang since September po nag-start yun. From September, talagang hindi na rin ako maayos ang pakiramdam. Nandiyan na nga si Ate Ami. Ano kaya, Tix? Baka talagang kailangan mo umuwi. So talaga siya si Ate Ami, nung nalasan nagpunta siya doon. Kasi nakita niya yung mga page ko, gano'n, sabi ko, hindi, alam ko, hindi. Sa loob ko naman, hindi kami kakagaling ng Lord ito at hindi kami tapos. At ayaw umalis dito ng parang andan, gano'n, no? Parang malungkot para si Lolo Baby, di ba? So, ayaw ko ng gano'n kasi parang hindi kami overcomer. So, yun po, every time po na mag-Bible school, hapon kasi ako sinusumpong. Ano ba yan? Sabi niya, kada na lang aalis ako, ganyan, inihila ko po kasi siya. Nahihila ko yung kanyang, yung effectiveness niya, nahihila ko, kaya nandyan yung minsan na, Mariamel, asan ka? Punta ka muna sa bahay, Imagine mo po yun, kasi may times po na hindi ko talaga kayang mag-isa. Hindi ko kayang tumayo, para talagang minsan, sabi ko nga, Lord, may cancer ba ako? Ba't ganito ako? Napaparalyze ako, mabubuhay pa ba ako ng matagal? Lahat ng mga pagsusuri ko dyan sa computer na yan, sabi nga ni Pastor, tigilan mo na yung kaka-internet mo, ha? Para kang para gawang na sa internet. Meron akong ginugol, maging doktor na. So yun po, salamat po sa mga prayers. Wala niyo po, it's a blessing talaga na andi ko yung covering talaga ng South Church sa isang talaga iglesia ng talagang captain ng Panginoon. Kung wala po talaga ang Panginoon, wala po kami magagawa. Lahat po ng mga na-experience ko doon, kasi ang madalas po na-attack talaga sa akin. Nasa akin po talaga yung spirit ng tao. So 5 areas na yan, pabalik-balik ako, kaya nandiyan yan, Lord, pag-privatein muna ako sa mga nararamdaman ko, sa lahat ng mga battles ko, gano'n. So, andun po kami sa area na ito na masasabi po natin na talagang hindi naman siya kasing tindi ng Myanmar, sa kanang Laos. Kaya Lord, spare po kami doon sa lugar na yun. Ayoko po pumunta doon. Tapos dito naman kami sa Vietnam. So, yun po, isama ng recruit prayer na talagang more laborers na talagang may heart sa mission. Hindi lang po yung kumita, kundi yung my heart, and then yung ipagamit talaga yung buhay para sa Panginoon doon. And yung covering talaga ng precious blood ng Lord. Lalo na po kayo talagang siya po yung paharap ngayon sa lahat ng at ako lang po yung talagang back up ng prayers niya. Kasi ditong past sabi ko nga, naging po ako, hindi po ako effective talaga. Yun, inaamin ko talaga, hindi po ako effective sa aking ministry ko dahil po sa gawa ng health problem ko. So, yun po, at naway huwag po kayo bumiti sa amin sa panalangin, sa suporta, at ang sabi nga po, ang Lord ang nagtatatin ba, so, at siya rin ang mag-aalis. So, salamat po sa mga prayers and support, at patuloy po kami nalalahanin sa Vietnam. In
behalf po ng Silent Assembly, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga panalangin at walang sawang pagsuporta po sa ating iglesia sa Vietnam. God bless po, to God be the glory. Yan, itutuloy natin si Mr. Best ng kanilang ginagawa sa Vietnam. Tayo pong hatay magtuon ng ating kanang pangay sa ating kapatid na ito at patuloy po natin palain ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko at gawain sa Vietnam. Ang Panginoon ng Diyos, tunay na ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagpapapunta, Panginoon, at ikaw rin ang nagpapabalik. Ikaw rin, Panginoon, ang nagpapayapo. Ikaw rin, Panginoon, ang nagpapabusina sa mga gawain ng Diyos. Sa mga ganito, Panginoon, una tinataas namin ang aming mga kapatid na tunay na nagpapagal sa Vietnam sa pangunguna ni Pastor Ray, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, ang kalulungan mo, ang pag-ibig mo, ang yakap mo, O Diyos. Ang pagkalinga mo ay kanilang maranasan, O Diyos. Tunay ang kaulawakan na kanilang ginagawa, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na magbalot ng pag-iingat sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga dinadaanan, sa kanilang pinupuntahan. Sa mga bagay, Panginoon, ang kung saan, Panginoon, ay nagkakaroon, Panginoon, ng takot. Ikaw ang payapa, O Diyos, sa buhay ng mga manggagawa natin sa Vietnam. Ikaw rin, Panginoon, ang magpakita ng panibagong daan, panibagong Panginoong roadmap, kung ano man ang kanilang tatahaking strategy, O Diyos, sa maaari nilang magawa, Panginoon, upang magkaroon ng magandang bunga ang iyong gawain doon sa Vietnam. Tinataas namin ang aming kapatid dito sa iyo, Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa malaking puso na ilagay mo sa kanya. Salamat din, Panginoon, dahil alam namin ang lahat ng karamdaman ay may kagalingan sa iyo, Panginoon. Inaangkin namin ang kagalingan na patuloy na dumaloy sa kanyang buhay, O Diyos. Habaan mo, Panginoon, ang tunay na malayo pa niyang ninanais na pag-ibig na maranasan. Ang pag-ibig hindi lamang, Panginoon, sa mga foreign people, Panginoon, sa Vietnam, kundi yung mga lokal na mga Vietnamese, Panginoon, na the main purpose na nandoon sila, Panginoon, is to please your word in their life, O God. You just bless them, O Lord. You just bless them today. We ask, Father, that you continue to marvel the life, Father, in you, O Lord. Na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng tunay na maliwanag na ilaw. Landasin, Panginoon, na kung saan ikaw, Panginoon, ang masusunod, O God. At dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy ang pag-iingat mo sa buhay ng mag-asawang ito, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, Panginoon, ay patuloy na ikaw ikilos sa kanila. Pinagpapala namin siya bilang isang malaking obligasyon sa lugar na ito, Panginoon, ang pagpapalat ng Diyos na isa pa kanila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang opportunity pinalala sa akin ni Lord. Pwede po ang support natin sa Vietnam ay total po lamang ng $15,000. $200. Hindi kami yun. 8,000. Okay, ang total po na pinapadala namin doon ay $500. Pero yung po pang-upa lang po ng bahay, yun ang kamahal. Yung po ating church doon, ikaw-contribute sila ng $200 para sa utilities and everything, so $700 na po. So, minsan iniisip ko, is it worth it na ituloy yung mission? Pag tinitingnan ko po yung ginagawa ng Panginoon doon, reaching out to the Filipinos, counseling, and everything. Ano yung pa lamang po, sabi ko, worth it din yun. Lalo na, meron po tayong ginagawa pong Zion, Ministerial Institute, yung extension doon, at saka po yung possibility nga maka-start sa local church. So, gusto ko lang po ilapit sa inyo ito kasi pinapadala po natin, wala po silang pagkain doon. Yung ginagawa ng Sister Tess, yung Totosino, naglolonggerisa, ganoon po. Doon nila kinukuha po yung kanilang pagkain para sila ay makasurvive. Ngayon po, nung magkasakit si Sister Tess, nawala po doon. In fact, bago po siya magkasakit, nawala lang po, hindi na nag-order yung Vietnamese na nag-order sa kanila. So, ang ginawa niya po, nag-English tutor siya. Tutor in English, ginawa. So, tutor siya. Ang problema po, pag nagkakasakit po siya, paano siya nakakapunta doon sa kanyang estudyante? Nakaisa-isa lang naman, di naman siya makakuha ng marami, ganoon dahil yung kalagayan.
So I appeal to you kung kayo po ay mag-pray nito, kung gusto kayo gamitin ng Lord, na mag-provide po na para sa kanilang pagkain. Ayoko lang sabihin sa inyo kung paano sila nabubuhay doon, kasi nabubuhay naman po sila doon. Yung motorsiklo ni Pastor Ray, yun po inupahan din, nasa 100,000 a month, yung gasolina and everything. Pero nandun po sila, naglilingkod sila sa Panginoon, wala po itong monetary reward, talagang servisyo lang, sabi nga po natin. No? And so, if you may consider to give for their food, para hindi po sila ganun. Kaya nga kung minsan, pag-pray ni Pastor Ray sila, si Tess, iahatid niya doon sa duty niya, at kailangan si Tess naman, maglakas-lakasan siya para lang matapos na yung session. Kasi $100 ay amount din po yun kung nakukulin yung kanilang pagkain. So, kung ba't pinaalala mo sabihin dito, siguro panahon na. So, sa atin po, wala po talaga dedicated na nagbibigay nila Pastor Ray. Ibig sabihin, wala ko nakikita na dedicated. Yung talagang nakapongka. Kaya Pastor, sabi nga, meron po tayo kung talaga nagbibigay. Kasi this mission in Vietnam started na being supported by one person. Yung aming pong ipag din, si Sister Edna. But 2 years ago, umuwi na po siya dito sa Pilipinas. So wala po tayong support na binibigay sa kanila, kundi doon sa meeting place na pinagdadalusan po ng gawain. Ayun, kayo kaya dumating, ayun na, gawain na naman. So ginagawa nila, nag-disguise sila, nagdadala po sila ng pagkain, para pumatok man yung pulis, para birthday yan lang. So yun yung sitwasyon. Hindi ka pwede pumunta ng malakas, baka may magreklamo, dadating yung pulis, kakatok. At lagi kong bilin sa kanila, isang beses lang kayo maispatan ng pulis, at wala mong may gawain dito, sabi ko gano'n, located na kayo, mahirapan na kayong pulilos. So huwag yung pagbibigyan ng pagkakataon, ang mga pulis na ma-identify na may gawain dito. It's either na i-freeze nila kayo, o kaya mamanmanan na kayo. Kaya gano'n po yung sitwasyon na sana huwag natin kakalimutan mag-pray yung ating mission sa Vietnam. So, please bear in mind, kung kayo po ay mananalangin ninyo, Lord, do you want me to support yung pagkain, yung food, yung Pastor Ray at na sister. Doon po mapupunta yun. If any support that you can give, doon po mapupunta sa pagkain po nila. At sa needs nila doon sa mga. Okay, God bless you. Hindi. Mahal po na natin ang ating mga kapatid sa Vietnam. Okay, mamaya po, kung magbibigay po tayo, kukuha po tayo special offering para sa kanila. Amen? Amen? Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil na marunong po ang Diyos sa nangyayari po sa ating kalalisan. Bago po sa ating tithes and offering, basahin ko muna po yung mga announcement. Kasi po, ihahanda niyo po yan. Habang hinahanda niyo po yan, isama niyo doon sa sobre, special offering sa Vietnam. Whatever it is, kung yun ang faith niyo, gawin po natin. Amen? Ayan. Gusto po natin i-welcome sa umagang ito si Mr. Ben Albalote. Andyan po ba siya? Kayo na? Yan ba, Ma'am Ben? Saan ka? Ayun! Welcome po. Ayan. Ganda lang po kayo. Makamayan po kayo ng ating mga kapatiran. Okay, magandang umaga po. Sino po sa inyo, pagdating ng February o pagdating ng mga unang linggo ng buwan, hindi nakikita yung mukha sa monitor? Ibig sabihin, pag birthday niya, wala yung kanyang mukha. Ibig sabihin, nilalagay yung picture niyo, tapos sasabihin niyo, ba't wala ako dyan? Hindi ba ako member? Ayan, tatampo pa yung iba. Okay. Sa mga pagkakataon ito na po ang inyong pagkakataon para ma-update ang ating listahan ng birthday. Maaaring tignan ang listahan sa reception, lalong-lalo na yung mag-birthday sa February, para po naman hindi nyo sabihin na wala ang inyong mga mukha. Okay? So bago po umuwi kayo, pumunta kayo kay Pastor B at Sister B. Tignan nyo po kung nandun yung inyong, sino ba may birthday ng February? Nasa kamay. O yan, ha? Pag hindi nakita yung picture doon, ibig sabihin hindi natin. Ngayon, kung meron po kayo mas magandang picture, dalhin nyo. Kasi hindi pa tayo nagkukuntakan.
Okay? Dali niyo yung pinakamagandang picture, yung basta o yung kung nakaagargana, basta may biyak sa likod, okay lang. Pwedeng selfie. Okay? Self-picture. O kaya po, kung gusto niyo, kasama yun yung tuta. Diba, meron nung gano'n, katulad ng isang bata na nag-pray, sabi niya, Lord, thank you. Dahil meron na binigyan po kami ng kapatid na lalaki, kaya lang nagkabalik ka Lord, hindi ko tuta. Joke lang, joke. Okay, ngayong araw din po ito ay pinagdiriwang ang ika-6. Kayo ba ika-6 na anibersaryo ng Peras at Marinela? Iba, last year, pero ngayon, i-celebrate. So, sarado po ang pinto. Ang wedding. Saan ba? Doon gagawin sa mataas na building? Ayan, sa Peras and Marinela, happy 6th anniversary sa Area 3. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga, ang ating prayer and fasting at nightly prayer. Makikita niyo po sa likod. Meron po rin dito, February 15, the Lord's Prayer, 9 a.m. to 4 a.m. Hills of Zion, Marinela. At ito rin po. Okay? Last announcement. Seryoso. Gite. Kailan ang anniversary? June. Bakit namin sinasabing ganito maaga? Para mga handa. Si Pastor Joseph, ipon agad. Handa muna. Okay. Sa mga nakaraang pong anniversary natin, kung mapapansin nyo po, lagi tayong aligaga. Ano ibig sabihin ng aligaga? Hindi nakatuon yung ating celebration na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil di ba naliling nagluluto. Tapos iniisip pa nila, ano kaya, di na ako pupunta, wala akong pambakod. Yan. So sabihin ba natin napagkasunduan, napag-agrihan, napag-usapan, meeting po kami, na sana wala nang magluto. Hindi naman ibig sabihin, pag walang nagluto, wala nang pagkain. Pero masarap po pag nag-anniversary, merong nagsiserve sa atin, di ba ba? Amen po ba? Sino ang gusto pagsilbihan? At tayo magtaas ng kamay. Sino po ang gusto na pag-anniversary, hindi na aligaga? Pupunta na lang doon, may makain, uupo, mag-worship, tapos pagdating kakain. Taas ang kamay! Ang walang butang, mataas ang kamay! Naman, hindi pa, meron, ayaw magtaas. Okay. So, nagkukwenta si Pastora Abby. Kung aabutin po tayo ng mga, ang pinag-uusapan po yung mga tayo-tayo lang, ha? Tayo lang, hindi tayo mag-iimbita, mag-iimbitahin lang natin yung mga pastors, mga ibang churches. Siyempre, kailangan natin imbita ng anniversary. Siguro aabutin tayo mga 700. Ano ba? Kasama lahat ng area. Area 1 to Area 7. Mga 500 to 700. Kwenta. Kung magpapakater tayo katulad ng birthday ni Ma'am Beulah, tama ba yan? Nasa 300 pesos, marami ng pagkain. Ngayon, February, March, April, May, half of June. So, 4.5 months to go. Kung bawat isa mag-iipon ng 350 pesos, o sabihin mo na 400, 100, isang buwan. Kaya ba? Kaya ba? Tapos meron ka pang iimbitahin na isasama mo, so 200 yung ipunin mo sa buwan. Kaya ba? Okay, pwede ba kayo mag-ipon? Okay. We're targeting 300,000 pesos. 300,000. So lahat-lahat yun. Hindi na po kayo magluluto, uupo na lang kayo, kukuha na lang kayong pagkain, wala na magbabalo, wala na mag-uwi. Okay. So mag-ipon na po tayo. Mag-pray tayo na maiba naman. Kasi maganda yung gagawin po lulugaran na natin, malaki. Naghahanap na po si Pastor na amin ng malaking gym. Ganun pa rin, gym. Pero, kung gym siya, hindi ho siya aircon. Pero, maganda yung naka-round table, merong catering, di ba? Pwede na ho kayo magsuot ng casual. Casual pa rin. Kasi mainit eh. Di ba?
So, ganun po. So, mag-i-start na po tayo, mag-pray tayo, mag-ipon tayo. Kung sa tingin nyo po, makakapagbigay na kayo, ibigay nyo na sa area pastors nyo. Okay? Magbigay na kayo sa area pastor. Pastor, ito 100 muna para sa buwan na ito. Mag-ipon na po tayo. Tapos yung area pastor nyo naman mag-turn over kay Sister Yoni para makumpleto natin yung 300. Doon naman po, sabi ka kayo nang magbigay more than that. Hindi po kami ang accountable sa magbalik sa inyo ng pagpapala na ibinigay niyo ang Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi kailanman nagkukulang. At habang nagbibigay ka sa Lord, siya'y nagbabalik ng sobra-sobra sa higit pa sa iyong inaasahan. Okay? Kasi pag ikaw kuripot ka kay Lord, sa tingin mo kaya ang Lord hindi magkukuripot sa iyo. Ako po isang buhay na testigo doon. At habang nagbibigay kami mag-asawa, ang Panginoon hindi nagkukulang. Nagkukulang na lang kami. Iniisip pa lang namin magbigay, may dumadating na. Ganun po ka-faithful ang Panginoon. Isipin niyo pa lang na magbibigay ka, may magbibigay na rin sa iyo, binabalik niya na agad. Kasi ganun po siya. Pero pag inisip ko, hindi mo binigay, paano magbibigay? Alam po yan, that's the principle of giving. And giving with the joy in our heart, the Lord honors it. Habang nagbibigay tayo ng may malimang ligayang puso, pino-honor po ng Panginoon yung ating puso na nagbibigay. So, ihanda po natin ang ating ikapot kaloob. Nakaready na po ba? Ngiti. Smile. Tignan mo yung katabi mo, then smile. Yan. Sabihin mo, magbibigay ka ba? Sabi ni Ate Kimber, magbibigay ka ba? Sabi ni sagot mo. Gano'n lang, gano'n. Ngiti. Yan. Yan. Magbibigay ka ba o hindi? Yan. Hindi mo gano'n. So, gumawa rin mo tayo special offering. Ganyan naging marito special offering for Vietnam. Whatever it is na maibigay nila to start off our faith that we have partners or meron po tayong bahagi para sa gawain sa Vietnam. Ano na bubukas ko? Specify na lang. Lagay niyo lang doon for Vietnam. Okay? For Vietnam. For whatever. Tapos po, yung pag-iipon natin ang ating pang-anniversary sa pastors na ibibigay. Amen? So, ating po hawakan ang ating ikapu at kaloob. Wala ka nang kasama. Hindi ko na mag-isa. Okay. Ayun pa. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoon ay patuloy na magsusupply ng lahat ng inyong pangangailangan? Sino po ang naniniwala? Taas ang kamay. Taas po natin ang ating ikapon kaloob at patuloy natin ibigay sa Panginoon. Tunay na o Diyos, sa umagang ito, kami nagpupuri, nagpapasalamat at kumuluwalhati sa iyong pangalan. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Tapat ka, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. Alam namin ang aming kalakasan ay nanggagaling sa iyo. Lahat ng karunungan ay nanggagaling sa iyo. Lahat ng aming hari-harian ay hiram lamang, Panginoon. Kaya nga sa pagkakataon ito, nais naming sundin ang mga utos at aral mo na ibalik ito sa iyo, Panginoon, na may kagalakan at may kalayaan, Panginoon. Patuloy mong turuan ang aming puso na nagbibigay, na puno ng pag-ibig. Una ang pag-ibig. Dahil kung wala kaming pag-ibig, wala kaming Panginoong maibibigay. Tunay nga, Panginoon, salamat sa lahat ng trabaho, sa lahat ng negosyo, sa lahat, Panginoon, ng means na kung saan kami ay iyong pinagpapala. Salamat at wala kaming karamdaman sa ngayon, Panginoon, na ang kalakasan ay nananalaytay sa aming mga katawan para kami, Panginoon, ay makapagpagaling. Salamat, Panginoon, dahil alam din namin ikaw ang source ng kagalingan. Kaya nga po sa umagang ito, nais namin ibalik sa iyo ito na may pagpupuri, masasalamat. Inaalala namin ang aming mga kapatid na may mga hiling sa iyo, trabaho, pagsasara ng negosyo, Panginoon. Whatever their desire, the desire of their hearts today, Father, fill it, Lord. Fill it, Lord.
Fulfill it, Lord, in accordance to the will of yours, O God. Father, we thank you. We thank you for this tithes and offering. Magamit ito, Panginoon, sa ikalalawang pa ng iyong gawain, hindi lang sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa Vietnam man, sa Myanmar man, sa Indonesia man, at sa lahat, Panginoon, na sinusuportahan ng iyong manggagawa, Panginoon, para sa ikalalawak ng iyong gawain. Ito ang aming pagpapasalamat na puno ng pagpuli sa iyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakapagbigay ng may kagalakan sa Panginoon. Kung mapapansin niyo po, tawan, nakakitira, nakatawa. Kung mapapansin niyo po, may monitor na tayo. Amen? Palampakan po natin ang Lord. Pero marami pa po gagawin dito. Marami pa po gagawin. Kailangan po ma-fix natin yung ating yung cameras natin para po makikita na natin lahat po ng nangyayari dito. So, we're trying to purchase one camera. Okay? Sana nga, dalawa para mas maganda. So, sama niyo po sa prayer ito, itong mga pangangailangan po natin. Hindi pa po tayo tumitigil na magbigay sa ating building funds. Okay? Makakala niyo, kung muna dito na tayo, tapos na lahat. Sama niyo po sa prayer niyo. Kung meron kayong spare, magbigay po tayo sa building funds para makikita niyo po yung ating improvement. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, hi! Hi! Ayan. Sabi nga ni Pastor Ami, pag kayo tatawa mag-isa, isa lang po ang ibig sabihin. Masaya ka. At kung ikaw naman tumatawa, papuntang mauway, masayang-masaya ka, kaibigan. Diba? Lalo na, naglalakad kayo sa Philippine Freedom, at nakita kayo na isang Mars, masaya ka, kaibigan. At bigyan mo lang mo kayo ng kasi, alam niyo po ba, nung nagpunta kami ni Mayor sa Zamboanga, alam niyo din nila namin, hindi lang relief, hindi lang pagpagawa ng eskwela, meron lumamit din nila isang tao. Ang pangalan niya, Paulo Sebastian. Alam niyo ginawa niya? Pinatawa lang lahat ng teacher. Yun lang ang magagawa namin. Eh, sa itsura pa lang, matatawa ka na eh. Kaya yung teacher, 8 hours, ang tawag ko nila, bakit niyang pakinggan yoga, pero ang pangalan doon, laughter yoga. Pero biblical din, Kristiyano yung lalaki, para lang mo makakuha siya ng attention, binago niya yung brand name, laughter yoga. After the 8 session, lahat po nung na-trauma ng gera, tawa na ng tawa. Nung kumaliso kami, ayun, iyak na mag-iyak. Hindi, tawa pa rin lang ang tawa. So patuloy po tayo maggalak sa Panginoon once we thank God. Wala po tayong dapat isipin. Announcement lang po, sa February 9 kasi yung liberation na po ng Mandaluyong. Baka ko yung magsiservice lang dito ng hapon, manibago kayo kasi wala bago rota ng parada, dito na ho dadaan. Kaya ho ngayon pala ina-announce na namin from yung usual road, pagdating ho ng Boni, kakaliwa ho dito sa Fortigas, dito ho dadaan sa may bagong kalye, papuntang Welfare-Ville, dire-diretso ng Mandaluyong. Kaya palagay ko, full ang traffic dito. Sa ano lang naman po yung pagdating ng hapon, pero pagdating ng maga,
clear pa ho yan. Yung ayun lang, yung sa service, sa welfare bill at saka sa dito, yan, sigurado makapektuhan po kayo. Nung ano. Kasi ito yung ating start ng Liberation February 9. Wala na ba assignment? Announcement? Papatawa ka, Abi, Wala na po? So, mag-ipon. Mag-ipon for June, di po tayo June 12, June 8. Ayan, June 8 po. June 8. Okay. June 7, sorry. Sabado ito, Sabado. June 7 ng hapon. Para po pagdating ng June 8, linggo po yan. Uy, walang service. Ayan. Kasi gagawin doon natin ng June 8 ng hapon hanggang gabi. May service pa rin doon, no? Wala na service sa June 8. June 7 po tayo. So, lagay nyo na po sa calendar nyo. June 8. Sulat nyo po. June 8. June 7, sorry. June 7, 350. Lagay natin sa calendar. Okay, tayo po lahat ay tumayo. At bago po tayo magwakas ng sino po ang nakakaramdam ng karamdaman sa ating kalagitnaan? Taas ang kamay. Kung may mga sakit, sige. Taas. Okay. Sino? Tayo lang ha. Taas nyo. Gusto ko makita. O, mga katabi nyo, tignan nyo sila. Pwede bang ipag-pray nyo sila ng kagalingan bago tayo magtapos? Sige. Sige po. Yan. Sige. At yung mga wala dito, alalahanin natin. Ha? Yan. Sige. Tapitan nyo po. Ayan. Sige po. Just pray. Pray for healing. Lahat ng may karamdaman, Lord, inaalala namin sa tanghali ito. Hallelujah. Inaalala namin si Johnny, Panginoon. At yung ating mga magulang na ang kanilang mga anak ay may karamdaman, Panginoon, inaalala namin sila. Hallelujah. Thank you, Jesus, because you are the God who heals. And you perform miracles, Lord. You perform miracles. Panginoon, dalangin namin na makakita kami ng milagro sa aming mga mata. Whatever sickness it is, O God, we pray that we can see miracles in our life in this generation, in this day, O God. Patuloy mo, Panginoon, gumawa ka ng kabanghabang kagalingang pagbabago, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Hinihiling namin, Panginoon, yung aming mga magulang na wala dito because their children ay may sakit, Panginoon. Let your peace be upon them, Father. And let the healing of God flow in their children. O God, na tunay na may karamdaman. At sa aming mga kapatid, Panginoon, na patuloy na dumaranas ng kasakitan ng kalooban sa umagang ito, I pray that the peace of the Lord be with you. The joy of God be with you. The love of Christ be with you. At tunay na sa umagang ito, Panginoon, tanggapin namin ang iyong pagpapala, O Diyos. Pagpapala, Panginoon, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Pagpapala ng kalakasan mo na ikaw ay patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Na iyong dugo, O Jesus, ang magbabalot sa amin sa pang-araw-araw namin gagawin. Karunungan mo, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa, Panginoon. At ang kaunawaan ng Diyos ay patuloy na makita sa aming mga buhay. Tunay na nga ang iyong mukha, ang aming dilim, Panginoon, ang aming maranasan, ang munting tinig mo, Panginoon, ang aming malingin o marinig sa aming pananalangin. Sa aming mga pagpunta sa bawat gawain, Panginoon, pang Iglesia o Diyos, ikaw ang aming maranasan sa aming trabaho, ikaw ang aming malitangan, Panginoon. At ang amin po sa aming mga puso ay patuloy namin tatagilin upang ang kaligayahan ng Panginoong Diyos ay maranasan ng bawat isa sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa umagang ito at ihahayo mo kami na may pag-iingat, puno ng kagalakan, puno ng pag-ibig, puno ng kasiyahan kay Jesucristo lamang namin ibinabalik ang pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen!